Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay butid ang Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Lakasan mo loob mo. At kailan may di napaparam kanyang pagmamahal, kaya tibay ng kalooban kanyang alay sa bawat anak niyang sa kanya'y naghahanap na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang pag-aatas sa iyo'y natupad mong matwid na may galak sa puso mo, tuwirang mapapatotohanan ng Ama sa iyo, yamang siyang tinanggap at kinilala mo, tinupad at sinunod mo, may gagawin siyang higit na marapat sa iyo. Kaya naman kung tuwirang kinikilala ng tao ang Amang di nila nakikita, may ginagawa siya sa bawat kapanahonan ng tao na di kayang ipaliwanag ng sinumang anak niya. Kaya't mapapalad kayong nagtatamasa ng tunay na paghahari ng kadakilaan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa awit, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan
Mula roon kung umaga'y lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro sa handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Yaon na nga ang katotohanan kung ika'y may pagninilay, kapangyarihan ng amang taglay, di malirip ng katauhan. Sapagkat sa kalangitan, magnilay ka lamang, makikita mo kung paano ama mo'y tuwirang dakilang walang kapantay. Sapagkat napasisilay niyang araw sa pagbubukang liwayway, kung ito'y pasisilayan niya, di batid kung mainit o malamig ang idudulot niyan. Sapagkat sa maghapong inaalay niya sa lahat, ang liwanag sa buong daigdig ay makikitang ganap. Pag-usad ng ulap sa gumpol ng nakita, nang hindi mo na malaya nagkalat na pala. At pagsapit ng gabi, pinasilay ang buwan, talay naglaganap, ano nga ang kahiwagaan niya. Halina kayo mga mahal ko, magnilay at magtanto kayo. Kung nawawalan kayo ng pag-asa, tumingala kayo at masasabi sa isip nyo, ba't ako mawawala ng pag-asa? Ang kataas-taasang Ama kay dakila niya. Mga minamahal, hindi nyo kayang liripin ang kanyang kapangyarihan, kaya't kayo'y magtiwala na siya'y tunay na buhay. At ang bawat araw na kayo'y may paniniwala, may pag-asa kayong makakamtan, ang daing nyo't hinaing kanyang pakikinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Walang mataimtim, matapat, na pananalig at pananampalataya, na binata mo man, tiniis mo man, hinintay mo man sa katapatan at pakikipagtotohanan, pakikita rin ng Ama kung paano ang pagkilos niya. Kaya't ang lahat ng may pandinig sa inyo'y nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Iba't ibang gampanin, iba't ibang tungkulin, iba't iba ang handog ng Ama sa isang panuntunan niya. Kung lahat ay tatalim at gugusto, lahat matututo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kapag inatasad ka ng Panginoon, ikaw mismo magtataka ka sa sarili mo. Paano mong nakakayang mga ginagampanan mo kung susuriin mo sa unang buhay mo na yun lang ang kaya mo, yun lang ang nagagawa mo, at nang may pinatupad sa'yo na kaya mo yung di mo kaya, nasabi mo yung di mo nasasabi sa dating pagkatao mo, nagagawa mo ang hindi mo nagagawa sa lumang buhay mo, ano nga bang kahiwaga ng Ama na di mo makikilala kapag gayon ang nagawa at naganap sa iyong pagkatao bilang anak niya? Kaya naman ang mga hinirang niya, na tunay na sila mismo ang nagpapatuto kung paano kahiwaga at mahimala ang Ama, kapag may dumaratal sa kanilang mga dagok sa buhay, ang ginugunit at inaalala nila ang kapangyarihan ng Ama, kadakilaan niya at gawa niya. Kaya nakalalaban sila, hindi lamang ang mga lingkod, kung tapat kayong tagasunod, maging sa inyo man, ito'y magaganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung inyong pagninilayan din, yung mga matatanda sa una na nakasaksi at sila'y nila ang mga bukirin, lupain, bakuran na tinatawag, maraming pagbabago. Ang dating puro damuhan, matataas na talahib, matataas na tikay ang tawag, ng mabungkal, matabunan, malinis, subdivision, at mga tinatawag nilang iba't ibang pangalan. Inyo na lang baybayin ang bandang baliwag.
nang nagsisimula pa lang ang gawain ito, ayan si Cecilia, ito'y binabalik. Tandaan mo, Cecilia, balang araw hindi na yan bukirin, taniman ng palay, kundi iyay bahayan. Ilang taon ang lumipas, may Camellia Home diyan, mayroon diyang iba't iba na. May Katrina ba yan? May ganyan. At doon sa bandang doon, patungo doon, sapagkat nung panahon po na yon sa Mega, Super Mega, doon na may malengke, namimili. Tandaan mo, Cecilia, balang araw, bahayan yan. Sino pong magsasabi nun? Kung isang taong manghuhulat, nang huhula lamang, edi mabibigo. Sa madaling salita, ang salita ng Amay na patutupad, nagaganap dahil hindi siyang nagsalita, tao lamang, hindi paniniwalaan ng marami. Subalit, yung totoong nagtitiwala, naniniwala, natutupad, nagaganap kapag nasuri nila at nabaybay, aba, sinabi to sa akin, eto na. Kaya ang nanana sa espiritu niya na pananahanan ng salita niya, nakapagpapagala sa puso nila. Sa hindi nila nababatid, hindi nila nasusuri, nang maisip nila, aba, gayon na nga pala, kalawak ang kalooban ko sa kalooban ng Amay, nakadama, nakakilala, at nagtanto na pagnilayan lahat. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung hindi gayon, walang tatalima, walang susunod. Subalit buhay ang salita at makapangyarihan mula sa unang tipan at bagong tipan, sa lumang tipan at bagong tipan. Ang kasaysayan ay walang poknat, wikangang pangungusap, walang katapusan, patuloy lamang ang katuparan. Na kung magsusuri ang tao at tunay na magbabaybay, kung may pangunawa, mapapaniwalaan ang Amay buhay na nangusap noon, ngayon, at magpakailanman. Sapagkat hindi salitang tao kaya nagaganap, hindi salitang mundo kaya napatupad, kundi salitang Diyos, salitang makapangyarihan. Mga minamahal, kaya kung lahat lang kayo, kapag sinabi sa inyo, manalig ka, makalalaya ka rin. Pag pinanaligan mo, palalayain ka rin sapagkat walang ikinulong na buong panahon nakakulong. Kahit na yung pagka tagal-tagal na kinulong na manok, pinalalaya rin. Pagdating ng araw na gustong pakawalan ng may-ari, pinababayaan lang dyan, lisaw-lisaw. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, pagka tagal-tagal mo mang nakakulong sa iyong pag-uugali, alipin ka ng demonyo, palalayain ka rin. Paano kayo naalipin? Ginugulo isip mo, nililito isip mo, binabagabag ang damdamin mo, tinatakot ka, upang mabahala ka sa bawat araw, matigatig ka sa bawat araw, huwag mapatag ka, sapagkat ayaw niyang pumayapa ang loob mo. Dahil kapag payapa ang loob mo, mananatili ka sa Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung alam mo ang pagkilos ng Ama, pag nararamdaman mo yon at dumaratal sa iyo, matalino mong pagninilayan. Kaya, paano kung pagkatao lamang ang paiiralin at espiritong isa ang nananahan? Mayroon bang pagninilay na magaganap? Mayroon bang pagbubulay-bulay? Mayroon bang pagtatanto? Wala. Sapagkat diretso lamang. Isip mo'y totoo, isip mo'y gawa mo, isip mo'y damdamin mo, kaugnay ng katawan mo. Kaya naman, maraming tao, ginawa ang gayon, ginawa ang ganito, bandang huli, salita at gawa nila, sila rin lumuluha. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika ng Ama, lahat ng ginagawa ninyo, lahat ng sinasabi nyo, ipag-aralan ninyo. Upang kapag mabuti ang sinabi nyo,
mabuti pangyayaring magaganap sa buhay nyo. Kung may hinihiling kayo na isang bagay sa Ama, ang paghiling ninyo, huwag pabago-bago. Maliwanag ang tinuran. Huwag kayong mahambing sa alon sa dagat, na indayog ng indayog, pagdakay humampas sa pampang na sumasambulat. Ang pananampalatayang pabago-bago ang isip at di alam ang kanyang batid, hindi batid kung anong kanyang ibig. Walang makakamit. Kaya kapag pinanaligan mo, pinagdaraanan mo man ay mahirap, ang kinin mong tapos ng hirap mo. Sapagkat patutoong may tiwala ka, nananalig ka na mangyayari ang lahat ng imposible ay posibleng gawin at pangyarihin ng Ama. Kaya nga, hindi nyo pahihirapan ang isip nyo. Hindi ito pahihirapan ng Ama. Sapagkat ang nagpapahirap sa isip ng tao ay demonyo, hindi ang Ama. Kaya kapag ang isip ay nagugulo, nalilito, nagigiyagis, nadudumihan, nagkakaroon ng maruming pag-iisip, hindi na ito sa Kanya. Kaya bumaling na kayo, bumelta na kayo. Hanapin nyo ng magbibigay liwanag at kaayusan ng isipan. Sapagkat ang ibig sabihin lamang, anak, alalahanin mo ako, papawiin ko lahat ng laman ng isip mo na di dapat, na di marapat, na di maganda, na di mabuti upang makamit mo ang layon ko at layon mo. Buhay bang Ama? Kaya napakahalaga ng pagninilay. Napakahalaga inyong pakinggan ang batas ni Yahweh. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat-ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh walang utos, liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siyang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay ng hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Maliwanag ang pangako, mabuti, mainam, maganda. Kaya nga, ang pangako bang ito'y kakamti ng lahat? O ang sumusunod, nakikinig, tumatanggap, ang tamasang ganap. Mapapalad ang sa kabila ng mga pinagdaraanan nila, patuloy ang matibay na paninikluhod, matatag na paglapit, matapat na pananalig. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat tulad ng panahon, nakapanlalamig ang ihip ng hangin habagat. Tulad ng pananampalataya, nakapanlalamig ang mga dulot sa buhay ng tao na kung di ang Ama ang kakamtin, manlulumo, mawawala pananalig nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit maliwanag ang wika ng Ama, anak, kailan may di kita dudulutan ng batid kong makasasama sa iyong buhay at lalong hindi ko ibibigay ang pasaning di mo kayang pasanin. Higit sa lahat, tandaan mo, binuhay kita hindi para magdusa, kaya't kung may hilahil ka mang dinaranas sa buhay mo, alalahanin mo nga kung magpapalaya sa iyo at isang araw nang makalaya ka na, walang bakas ang hirap at sakit na pinagdaanan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya
Halina kayo, mga mahal ko. Sa paglalakbay nyo'y ipiling isama nyo, Espiritu Santo, kaakibat ng buhay nyo. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Dinaranas nyo man ang kung minsan para bagang hindi nyo kaya, ngunit nakaya nyo pagtapos ng maghapon, sumapit ang gabi, may bukas na naman, buhay pa rin kayo. Sa makatwid, patotoo ng Ama, walang hindi nga kaya ang tao, yamang siyang nagbigay at pahintulot. Samantalang sinasabi, parang di ko nakaya. Bakit? Nakaya mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, walang nagbigay kakayanan, kundi ang pinanlalabigan ng pananalig mo. Nawawala ng tiwala ka dahil puso't isipan mo ipagkatao. Kaya, halina, pag-alabi ng Espiritu Santo, magbibigay sigla, liwanag ng kaisipan. Sa gayon, buong katauhan muli mag-aalab ang init upang maramdaman ng Amang tapat sa pag-ibig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, sa kadakilaan ng Ama, laging sinasabi yan ng taong kumikilala at kinikilala siya. Sambitin man naman ang sambitin sa mga kaharap niya, kung hindi sila katulad ng pagkilala niya, wala pa rin kwenta. Buhay ba ang Diyos? Kaya panaligan ninyo, laging may gagawin siya at magagawa siya. Kaya, halina kayo, huwag magmasid, huwag makinig sa bibig ng tao, magmasid sa salita ng Ama, sa salita niya na nagbibigay sigla. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Salamat naman. Totoong-totoo. Ayaw lamang tanggapin ng tao at ayaw lamang paniwalaan ng tao. O sige, pag naging abala ang isip nyo sa trabaho, gawain, hanap buhay. Pagdating ng gabi, pagod kayo. Sasabihin ninyo, Diyos ko eka. Hindi nyo lang naririnig, sinasabi ng Ama, Hoy, ba't ka nagre-reklamo? Gusto ko ba yung ginagawa mo? Wala akong gusto sa'yo, anak, kundi patagin ko loob mo, payapain ko isip mo. Ikaw ang gumugulo sa nalilito sa isip at damdamin mo dahil sa maraming gusto mo. Gustuhin mo muna ako, kasunod ang gusto mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, kung hindi sa banal na espiritu, walang makakakaya sa buhay na dinaranas sa mundong ito. Sapagkat may pera man, may problema. Walang pera, may problema. Sinong taong walang problema? Walang taong walang problema. Subalit lahat, sabi nga, palalayain ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, si Marisa. Ako'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig. Ay, baba, hindi ko kayo bibigyan. Alam kong magagawa. Ay, ayoko. Doon. Ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sabi nga, kapag di nyo naunawaan ng bata, hindi kayo makararating sa kaharian ng Amang Dakila. Kaya, yan naman ang binibigay ni Taning para kayo tingnan kung hanggang saan. Kababae, ito. Alam kong may magagawa, hindi ninyo makakain ito, ang Ama. Alam kong may alis na, hindi ninyo ito, tatapon nyo lang ito. Nakawilihan nyo na lang ang sumambot. Hindi ninyo ito magagamit. Kabait, ano? Ang bulaklak. May bulaklak na mabaho, di ba? May bulaklak na mabango. Ganyan din sa tao. May mabaho ang isip, may bamango ang isip. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Sino yung mga bulok ang isip? Yung masasama ang pag-iisip. Sino yung mabango ang isip? Yung mabubuti ang pag-iisip. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag nilaya ninyo, bakit may nilikha siyang mabaho, may mabango? May connection, may hambing ito sa buhay ng tao. Bakit pinagsama-sama ang mabuti at masama? Sapagkat gustong pakilala ng Ama, lahat ng tao'y mahal niya. At ang masama'y binibigyang pagkakataong magbago, paging mabuti siya. At ang mabuti binibigyang pagkakataong lalo pa siyang bumutit, maging banal siya. Huwag ang pagbabago ipasama kaysa dati, bagkus lalo pang bumuti kung mabuti kang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang bawat araw ay pagsisikap kapag ang tao'y masipag. Subalit kapag isa'y tao'y matamad, may pagsisikap bang matatanggap? May pagsisikap bang ginagawa? Wala. Ganyan din sa pananampalataya. Pag masikap kang magtiwala sa Ama, masikap kang maniwala sa Kanya, nagsisikap kang manampalataya, makakamit mo'y grasya. Ganyan din ang masipag, masikap. Kaya may kaugnay lahat ang salita sa gawa at pamumuhay ng tao sa lupa. Magpakatotoo ka, magpakatapat ka, grasya ng Ama'y makakamtan mo, makikilala mo pa siya. Subalit, magpakasama ka, sigurado, bandang huli, parusa rin sa'yo. Kaya mamimili, at dapat mamili ang tao sa mundo kung anong dapat niyang gawin, anong dapat niyang piliin. Pagharian kayo, may Diyos ba? Siyempre naman, eka. Kung wala bang Diyos, eka, hindi na ako mananalangin. Oh, alam palang may Diyos at nananalangin, di manalig ka. Tanggapin mo
tinanggap mo na yung hiniling mo. Huwag yung, Diyos ko po, Panginoon ko. Siyempre, papasok ngayon yung pag-aalala. Papasok ngayon yung pag-aalinlangan. Subalit panindigan mo at pagtiwalaan mo, hindi maaari. Ang Diyos ko ay buhay, kaya mananalig ako sa Kanya. Buhay bang Ama? At habang nilalason ka ng kabila, dinudumihan ka ng pag-iisip, pinapabahala ka at pinagtitiwalaan mo na'y nawawala pa, lalo kang sumambit ng ganito, Panginoon, agawin mo ko sa nanlilito sa akin, sapagkat ang nais ko maging tapat ako sa iyo. Panginoon, huwag mong pahintulutan ang isip ko ang mangibabaw, kundi ang kaloob mo na mabuti sa isip ko. Buhay bang Ama? Kaya, kapag kumakain ka, sabi ng kapwa mo, masarap eka yan. Ito eka hindi masarap. Hindi kayo parehas ng panlasa at ng gusto ng pagkain. De tinikman mo yung sabi niyang hindi masarap. Sabi mo hindi masarap. Kasarap-sarap Ano naman eka sinarap niyan? Ito eka tikman mo't masarap. Tinikman niya, hindi masarap. Ito ka eka ang kinasasarapan ko. Pinipilit niya, ito yung masarap. Hindi eka masarap yan. Ano magagawa mo? Ibabibig niya. Iba panlasa niya. Ganyan lamang, iba't ibang panlasa ng tao sa pananampalataya. Subalit kung isang Diyos ang makinikilala, magbabago lahat ang taong anak niya. Buhay bang Ama? Subalit anong silbi ng sinasabing nananampalataya, nananalig, nagtitiwala sa Kanya, kung sa gaway wala naman sila? Ano ba ang panuntunan at gustong mangyari ng Ama? Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo at ibigin mo ang kapwa mo tao. Kung magkagayon at nagagawa ito, mag-alak kayo, magpasalamat kayo, sapagkat ito'y totoo niyong natutupad. Subalit kung hindi, magnilay, magbulay, magtantong, lubos kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Napaka-imposible pong kumilos ng Panginoon. Yung minsan niisip mong paano kaya mangyayari yun. Subalit pinangyayari, hindi mo pa nalalaman kung paano nga mangyayari. Buhay ba ang Diyos? Opo. At napakasarap ng, halimbawa, may kapatid ka. Talagang mahal mo. Naawa kapag nakikita mo ang pamumuhay ay hindi maganda, pangit. Pag nakita mong gumanda ang buhay, saan man ang pinagmulan, na alam mong tama naman at hindi sila nagnakaw, masaya ka. Tama ba ga? Hindi ginaling o galing sa kawalangian, maligaya ka, di ba? Pero kung hindi mo mahal, sigurado mainggit ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sigurado masasabi mo, sana man nila kinuha yun. At kaya ka nakapagpagawa sila ng ganun. At sasabihin mo pa, naku, eka, hindi man maganda. Hindi maganda sa'yo. Pero sa Diyos Ama, maganda. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nagmimithi lang ng lahat na mabuti ang tao, ang mabuting mithiin nila nagaganap sa buhay ng bawat isa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga, kung lahat lang ng tao ay totoong nagmamahal at ang pagmamahal nila'y galing sa puso, masaya, maligaya kapag nakikita kapwa-tao nila'y nababago takbo ng buhay nila. Subalit may tao, madali namang makilala ang pagkilos ng demonyo At madali ding makilala ang pagkilos ng Diyos, Espiritu. Dapat kilalanin ang dalawang espiritu na tinatanggap ng tao. Kaya, piliin ninyo, tatanggapin nyo nang mapili nyo ang tama at tumpak. Ama, pakinggan ang salita. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Humayo kayong taglayang ligaya at galak sa puso nyo, kapayapaan sa tuwinang sumainyo upang ang maghari, liwanag na totoo. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Huwag kayong pupunta sa Antipolo.